Sa gabay ng social worker, nakausap ng resibo si Julius. Nag-aaral ka ba? Anong ginagawa mo sa school? Mahilig ka ba magbilang, mag-drawing, magsulat? Anong ginagawa mo? Nagkukulay po kami. Bakit di ka pumasok ngayon? Late. Eh, di ba sabi mo masakit tong ganito? Anong ginawa ni papa mo dyan? Pinok ng kamay. Maya-maya pa, dumating sa tanggapan ng CSWDO ang amain ni Julius na si Arvin. Pumayag siyang magbigay ng kanyang pahayag tungkol sa mga akusasyon laban sa kanya. Napapalo po, pero hindi ko na binubugbog. Kasi pag sobra ng ano siya, yung pag pinagsasabihan mo, hindi na siya nagigilig pa. Parang gagawin ka na yung parang binabata-bata. Nangyayari naman talaga yan. Pero sir, ano po itong mga pasa na nakita sa bata? Ayan o. Hindi po lahat ng pasahan niya nakikita ay kagagawan po ng magulang. Ang minsan ng pasa at ng mga bukol na nakikita, ayan po yung nangyayari dahil sa kalikutan ng bata. Opo, meron pong pong disiplina, pero hindi po pananakit na yung sobra na pananakit para sa bata. Matapos ang paunang medical assessment kay Julius at kanyang kapatid, dinala na sila ng mga social worker sa isang shelter kung saan sila pansamantalang maninirahan. Kinabukasan November 24, 2025, dumating sa shelter ang ina ni Julius na itatago namin sa pangalang Carla. Ang depensa niya, dahil may karamdaman si Arvin, siya lang ang may kakayahang magtrabaho. Sabi ko, ikaw na lang muna sa mga bata. Sabi ko, ako na lang muna magtrabaho. 3 taon nang hiwalay si Carla sa tunay na ama ni Julius. Wala na po akong ano sa kanya kung nasa na po ngayon. Hindi na po kami nagkukontak. Wala na pong sustento. Alam daw ni Carla na napapagalitan ni Arvin ang bata pero iginit niyang hindi mabigat ang kamay ni partner. Napapalo po namin, nagdidisiplina. Ayan o. Pero mother, paano niyo po kaya may papaliwanag ang mga video na ito? Bakit kaya lang sinakal? Tuyo ko eh. Hindi ko na po kaya panoorin. Masakit. Hindi ko ma-explain nararamdaman ko kung pabaya ba akong ina. Sa ganitong sitwasyon, may pananagutan daw si Carla para sa pagpapabaya umanong nangyari. Sa batas natin, sinasabi na children below 7 years old must be under the custody of the biological mother. Mako-consider ang isang nanay na merong neglect, kasi meron ng abuse na nangyari doon sa bata. So considering the fact, merong liability ang nanay. Ayon sa Caloocan CSWDO, nasa kanilang prioridad ang pagsasampa ng kriminal na kaso para sa sinapit ni Julius. Base sa magiging findings ng psychologist or psychiatrist, kami po ay tatayo para ipagtanggol ang karapatan ng bata. November 26, 2025, naalaman ng resibo na nagsadya sa shelter ang tunay na ama ni Julius na si Ramon. Hindi niya tunay na pangalan. Pinahintulutan niya kaming makuha ang kanyang saloobin tungkol sa nangyari sa anak. Ano ang unang naging reaksyon ninyo bilang ama ho? Manakit. Oo, masamit. Gusto kong makita yung anak ko. Gusto kong ano yung nag-ifura niya kasi hindi ko alam yung nakita yung video na yan noon. Napagpasyahan na rin daw ni Ramon na siya mismo ang magsasampa ng kaso laban kay Arvin. Ito ang pagkakataon, sir. Ano po ang gusto ninyong mangyari ngayon? Eto, gusto ko ito ba makulong? Nasampa po ako ng demanda dapat sa kanya. So sa pambubugbog niya po sa anak ko. Nito lamang Miyerkules, November 26, 2025, 6th birthday ni Julius. Kaya naman ang resibo nag-abot ng kaunting salo-salo para sa kanya sa loob ng shelter. Makalipas ang 1 linggo, formal lang nagsampa ng kasong child abuse sa paglabag sa RA 7610 si Ramon laban kay Arvin. Base po sa assessment namin, ang kustodiya ng bata ay mapupunta po sa tatay dahil si tatay po talaga ay bukod sa may kapasidad siyang ibigay yung pangangailangan ng bata, si tatay din po talaga yung eager na mag-file ng case at mabigyan ng hustisya yung nangyari sa kanyang anak. Matapos ang mabusising pag-aaral ng mga social worker, pinayagan na rin nila si Ramon na iuwi ang kanyang anak sa kanilang bahay sa Bataan. Pag-uwi po namin ng Bataan, papalamigin ko muna po, i-refresh ko muna yung utak niya kasi sa ganyang pangyayari. Puro saya lang muna bibigay ko sa kanya, banting kami para bumalik yung pag-bumalik ko, babawi na rin ako bilang isang ama dahil matagal akong nawala. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel